Si Marie ay lumaki na hindi buo ang kanyang pamilya. Kaya bukod sa makapagtapos ng pag-aaral at makahanap na matinong trabaho, ay isa rin sa kanyang hangarin ay ang makakita ng lalaking iibigin siya at makabuo ng sarili niyang pamilya. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang guro sa isang pribadong eskwelahan. Malayo ito sa kanila, kaya humanap na lang siya na mauupahang boarding house na malapit sa paaralang pinagtatrabahuhan niya. Dalawa sila sa bahay at isa ding guro ang kasama niya, kaya sa kahit na anong bagay ay nagkakasundo sila, maliban na lang sa pagkakaroon nito ng mga lalaking kaibigan. Bago naging guro si Marie, ay naranasan na niyang magkaroon ng nobyo, ngunit lahat ng mga dumadaang lalaki sa buhay niya ay niloloko lamang siya. Maganda, matalino, mabait at matangkad si Marie, ngunit hindi niya lugod maisip kung bakit walang sumeseryoso sa kanya, kaya tumigil na siya sa kahibangan na makahanap ng tunay na pag-ibig at mag-focus sa lamang na ayusin ang sariling buhay. Kadarating lang ni Marie galing sa paaralan. 5:00 pa noon ng hapon, ngunit tila ba ay hindi pa rin dumarating ang kasama na si Bea. Kukunin na niya sana ang susi sa kanyang bag nang mapansin niyang bukas ang pinto. Kinakabahan siya at baka napasukan na sila na magnanakaw ng mga oras sa iyon. Huminga na muna siya ng malalim, tsaka pinihit ng dahan-dahan ang pinto. Doon nakita niya ang kaibigan si Bea, nakakalabas lang ng kwarto, kasama ang nobyo nito. Napakamot na lamang sa noo si Maria. Diyos mio Marimar, Bea! Muntik na akong atakin sa puso. Akala ko may nakapasok ng magnanakaw. Nakapamewang na wika ni Maria. May nakapasok nga. Ayan oh, ninakaw niya ang puso ko. Pabirong sagot ni Bea. Hay, ewan ko sa'yo Bea. Kinuha mo ng motel ang boarding house natin eh. Maghihiwalay rin naman kayo. Ang bitter mo, Marie. Magnobyo ka na kasi. Si Sir Chard oh, gustong gusto ka nun. Gusto nga eh, hindi ko naman siya gusto. So, maghihintay ka na naman na may lalaking dumating sa'yo na magugustuhan mo, tapos lalokohin ka ulit? Mas mabuti nang mas mahal ka kaysa sa mahal mo. Over my dead and sexy body, Bea. Kung ganoon ang mag-set up, ayoko na mag-boyfriend, no? Mas mabuti pang mahalin ko na lang ang trabaho ko at giginhawa pa ako. Gusto mo maging matandang dalaga na kulang sa dilig? Hoy, yung bibig mo talaga ha? Nakakahiya. Saan ka ba nahihiya? Sa future matandang dalaga o sa walang dilig? Napatawa na lang na bahagya si Marie at hinampas ang kaibigan ng unan. Pwisit ka. Inulit mo pa talaga. Joke lang? Ito naman oh. Siyempre, kailangan ng kulay ang buhay mo. Kung takot ka na magmahal, maglaro ka na lang para ma-enjoy mo ang buhay mo, no? Maglaro? Yes, girl. Yun bang ginawa ng mga ex mo sa'yo? Ganon din ang gawin mo. Hay, Bea. Yung mga ideya mo ha, ang magpapahamak sa akin. Ayoko, no? Baka makarma ako. Bahala na silang makarma sa ginawa nila sa akin, pero ayokong gumante. Bahala ka. Nagbibigay lang naman ako ng suggestion kasi sobrang boring ng buhay nating mga teacher. Ang destination ng lagi, bahay, school, bahay, school. At least man lang, maging inspired ka sa araw-araw, no? Diyan ka nga muna. Saan ka pupunta? Iyahatid ko lang ang boyfriend ko sa baba. Ngumiti na lamang si Marisa, kakwelahan ng kaibigan niya. Sa isip-isip niya ay kung sa bagay, bahay at paaralan na lang talaga ang naging destinasyon niya sa ilang taon niyang pagtuturo. Simula kasi ng paulit-ulit siyang lokohin, ay nawala na siya ng gana at tiwala sa mga lalaki. Nagbihisa muna siya at humiga saglit
sa kanyang kama. Maya-maya kasi ay sisimulan na naman niyang gawin ang mga lesson plans and daily lessons niya. Nasa ganoon siyang senaryo nang pumasok si Bea sa silid niya. Diyos ko naman, Bea. Kumatok ka naman. Tumayo ka nga dyan. Para kang walang energy eh. Pahiram nga ako ng laptop mo. At bakit? Idireto kita sa mga kakilala ko. Ano? Alam mo, wala ka namang gagawin eh. Maghihintay ka lang na may mag-message sa'yo na gwaping. Wika ni Bea, sabay kindat. Tigilan mo nga ako, Bea. Huwag ka na magreklamo dyan. Tinutulungan lang kita upang maranasan mo ang sarap ng pag-ibig. Naranasan ko na ang pag-ibig na sinasabi mo. Hindi naman masarap. Mapakla. Kasi napunta ka sa maling tao. Kapag nahanap mo na ang right guy for you, magbabago ang isip mo about love. Walang right guy kasi lahat sila nagle-left. Kasi mali ka ng mga taong pinili. Ano ba, Marie? Huwag ka na makipagtalo dyan. I got you, girl. Ay, bahala ka. Wala nang nagawa si Marie kundi ang pabayaan na lang ang kaibigan. Pinikit na niya muna ang kanyang mga mata dahil sa pagod at tuluyan na nga itong nakatulog. Madilim na ang paligid na magising si Marie. Agad niyang sinarado ang bintana sa kanyang silid at nilikpit ang mga gamit. Lumabas na siya dahil sa kumakalam na ang kanyang tiyan. Marie, kumain ka na dyan. Nauna na akong kumain at may lakad pa ako. Saan ka na naman ba pupunta? May date kami ng boyfriend ko. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga mukha nyo? Halos oras-oras na lang kayo nagkikita ah. Paiiyakin ka lang naman yan. Hoy, babaeng bitter. Mas iiyak pa siya kaysa sa akin, no? At saka, parte naman ng pagmamahal ang masaktan. Kaya carry lang. Umalis ka na nga at makipagkita ka na sa boyfriend mo. Kumain ka na dyan ha. Huwag mo na akong tirhan dahil kumain na ako kanina. Para kapag sinaktan ako ng boyfriend ko, at least busog ako. Bye! Tumawa na lang na malakas si Marie sa sinabi ng kaibigan at agad na ikinandado ang pangunahing pinto saka nagtungo sa kusina upang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay nagtungo na siya sa kanyang silid at magsisimula na siyang gawin ang kanyang mga gawain. Pagbukas niya ng kanyang laptop ay napansin niya ang mensahe dito. Binaliwala niya na lang muna ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. 11:00 na ng gabi nang matapos niya ang kanyang mga gawain. Hindi naman siya nakaramdam ng antok dahil nakatulog siya saglit kanina. Sumasakit lang talaga ang kanyang likod kaya humiga na muna siya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at naligo nang katukin ni Bea ang kanyang pinto. Pasok! Sigaw niya sa kaibigan. Nabigla naman si Bea habang tinitignan ang kaibigan na nakabihis na at handa nang umalis. Marie, where are you going? Sa school. Ikaw, bakit hindi ka pa bihis? Anong oras na oh? Oh my G, Marie! Have you forgotten? Saturday ngayon at walang pasok. Nako, ang maganda kong kaibigan. Ano bang nangyayari sa buhay mo? Sabado ba? Wika ni Marie habang tinitignan ang petsa ng kanyang cellphone. Sabado nga. Dagdag pa nito at napakamot na lang sa ulo. Hay nako friend, overwork ka na siguro. Di bale, magbibisa lang ako at matutulog. What? Ay, ang boring talaga ng life mo. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin. Magkikita na naman kayo ng boyfriend mo. Nako, wag na Bea, at masusuka lang ako sa inyo. Pupunta kami sa beach mamaya. Birthday kasi sa isa sa mga kasamahan niya sa boarding house sila. Kaya go na. Ayoko. Wala naman akong kakilala doon. I'm sure bigla na naman kayo mawawala ng boyfriend mo. May mga gwapings doon, lalo na si Luke. Naku, Amega, kung wala pa akong jowa bells,
ay didikitan ko talaga yun. Hindi ako interesado sa mga gwapo. At saka, may trauma na ako sa mga gwapong yan. Never again. Nagulat na lamang si Marie na inisa-isa nang ilipat ni Bea ang kanyang damit sa bag. Bea! Ano ba ginagawa mo? Saturday and Sunday ay for ourselves. Kasi Monday to Friday, nasa serbisyo na naman tayo. Bigyan mo naman ng oras sa sarili mo. Ano naman ngayon kung wala kang pakialam sa mga gwapings? Ang importante, malibang ka kahit sandali. Wait, dadalhin mo ang bikini ko? Of course! Ano bang isusuot mo sa beach? Teacher's uniform? Hello? Oh, hayan ah. Kakatok na lang ako ulit sa kwarto mo once dumating na ang boyfriend ko. Ayusin mo sarili mo dyan. Wika ng kaibigan habang papalabas ng silid. Napabuntong hininga na lang si Marie at nawala nang nagawa. Tama rin naman ang kaibigan. Kailangan niya rin ng oras para sa sarili. Isa-isa niyang ipinasok ang mga damit niya sa bag. Inayos sa muna niya ang kanyang sarili at naglagay ng kaunting makeup sa muka. Maya-maya ay pumasok na si Bea sa silid ng dalaga. Marie, are you done? Nandiyan na si Marco sa baba. May magagawa pa ba ako? Sabay irap. Sinigurado na muna nila at nasarado ang lahat ng bintana at pintuan, tsaka tuluyang bumiyahe. Nasa sasakyan na sila at nasa likod lang nakaupo si Marie habang pinagmamasdan ang kaibigan niya si Bea at ang nobyo nitong si Marco. Guys, can you please stop it? Gawin nyo na lang yung paglalandi nyo kapag kayo na lang dalawa, wika ni Marie. Babe, ipakilala nga natin tong bitter girl na to na soon to be matandang dalaga kay Luke. Bea, stop it! I'm not interested with anyone. Hay naku Marie, sinasabi ko sa'yo, magbabago ang isip mo pag nakilala mo na siya. Whatever, matutulog na lang muna ako. At umay na ako sa inyong dalawa. Mahigit 1 oras at kalahati ang binahin nila bago nila marating ang beach. Ginising na rin ni Bea ang kaibigan na nooy mahimbing ang pagkakatulog. We're here, Omega! Wait lang ha, at magpapareserve na kami ng rooms for the 3 of us. And I'm sure may room sa din ang ibang kasama ni Marco. Sure, doon na muna ako ha. Okay. Just be sure hindi ka masyadong lalayo kasi pupunta na muna tayong rooms natin after. No worries. Naglakad-lakad na muna si Marie. Sobrang puti na buhangin at masarap ang simoy ng hangin. Humanap na muna siya ng pwesto na malapit lang sa may mga puno para hindi masyadong mainit. Napapangiti lamang siya habang pinagmamasdan ang asul at malinis sa dagat na may biglang tumabi sa kanya. Nilingon niya agad ito at bumungad ang imahe ng isang lalaki. Hi, nice spot ha? Good choice. Wika ng lalaki, ngunit hindi umimik si Marie dito. I really found my peace here, kaya lagi ako nagpupunta. How about you? Been here before? Dagdag pa nito, ngunit wala pa rin itong nakukuhang sagot mula sa dalaga. Can I ask your name? Sorry, pero hindi ako pumunta dito para makapag-usap sa taong hindi ko kilala. That's why I am asking for your name. Inirapan lamang ni Marie ang gwapong binata at nagtungo na sa kinaroroonan nila Bea at Marco na nooy nakapila pa rin para kumuha ng kwarto. Muli niyang pinagmasdan ang lalaki, ngunit wala na ito doon, kaya hinintay niya na lang na matapos na sina Bea para makapagpahinga na rin siya. Let's go to our room na. I thought rooms for the 3 of us. Bakit 2 lang ang keys? Shh! Ano ka ba? Siyempre magkasama kami ni Marco, no? Tipid tips. Gaga ka talaga. Huwag ka na masyadong matanong dyan. Tara na! Kaagad naman silang nagtungo sa kanya-kanya nilang silid. Maliit lang ang silid at gawa ito sa kawayan, kaya naman malamig sa loob. Samahan pa ng aircon, kama, maliit na lamesa at upuan.
6:00 na ng gabi at nagbihis na muna si Marie dahil ibababad niya ang kanyang sarili sa dagat pagkatapos kumain. Natapos na siyang magbihis nang marinig niya ang boses ng kaibigan na si Bea. Marie? Yes? Let's go na. Kakain na tayo. And after that, may bonfire and games. Huwag kang KJ ha. Nandito tayo para mag-enjoy. Tinapos na muna nila ang kanilang pagkain at tuluyang nagtungo ang lahat sa dalampasigan, suot-suot ang kani-kanilang panlaban na bikini at swimming attire. Bumuo muna sila ng isang malaking bilog tsaka sila umupong lahat at sinimulan ang laro. Ano bang gagawin natin? Bulong ni Marie sa kaibigan. Game! Truth or dare? Siguro depende yan sa kanila eh. Chill ka lang dyan and enjoy the night. Okay! First, we will play the truth or dare. And since may bago tayong kasama dito, let us first know who she is. Nagpalakpakan ang lahat habang nakatingin kay Marie. Hi everyone, my name is Marie Cortez. I am 24 years old, young, and I am a teacher. Naghiyawan ang lahat ng malaman nila na isa pala siyang guro. Wow! May teacher na tayo sa grupo. Bagay na bagay sa seaman natin, oh. Tukso ng isang lalaki. Pakilala ka, Mr. Seaman. Tumayo naman agad ang isang matipuno at gwapong lalaki. Pamilyar ang mukha niya para kay Marie. Parang nakita niya na ang mukhang yun, ngunit hindi niya lang maalala kung saan o kailan. Hi newbie, I am Luke John Avils. Pagpapakilala nito habang inaabot ang kanyang kamay sa dalaga. Nice meeting you, Luke. Gulat na gulat naman sila pareho na may tumulak sa kanilang dalawa, dahilan upang mawalan sila ng balanse at matumba. Lumaki ang mga mata ni Marie na mapagtantong nakapatong na pala sila sa matipunong katawan ng binata. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at sinubukan tignan ang binata na nooy nakatingin na din sa kanya. Mahigit ilang minuto din silang nagtagal sa ganoong posisyon nang biglang tumayo si Bea upang tulungan ng kaibigan si Marie. Tumayo naman agad ang dalaga. Sino pa kasi ang nanulak? Kabago-bago lang na kaibigan ko. Pinagtitripan niyo na? Galit na sigaw ni Bea. Sorry Bea, my bad. Pasensya na Marie. Wika ng kasama nilang lalaki. Are you okay, Omega? Yes, Bea. Nagulat lang ako. But I'm fine. Hugasan ko na muna ang kamay ko ha. I'll be back. Okay, sure Omega. Nakatingin lamang si Lou sa nag-uusap na si Bea at Marie. Nang mapansin niyang umalis ang dalaga ay dali-dali niya itong sinundan. Miss? Oh, it's you. Yeah. Itatanong ko lang sana kung okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Nothing to worry about. Hindi naman ako nasaktan. Anyway, kanina ko pa kasi napapansin eh. You look familiar to me. Nagkita na ba tayo? Yes, I remember. Kanina sa may puno, malapit sa dagat. Ako yon. I see. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko ha. Matrip talaga ang mga yon. Pero, masasanay ka din. Sasali ka ba sa games? I don't think so. Manonood lang siguro ako at maliligo. Yun naman talagang pakay ko dito. Let's go? Saan? Maliligo na din muna ako. Sabay na tayo. Kaya kong sarili ko. At saka, huwag mo nga ako sundan kung saan ako pupunta. Bakit? May magagalit ba? Hindi na umimik si Marie. Umalis ito at nagtungo sa kaliwang bahagi ng lugar tsaka nagtungo sa kailaliman ng karagatan. Hinubad niya ang kanyang damit at tanging ang kanyang bikini na lamang ang naiwan. Dahan-dahan niyang sinuong ang malalim na tubig at nagpadala sa agos. Sinundan ni Lou ang dalaga.
Pinagmamastan niya lang ito habang lumalangoy. Dumating naman si Trisha sa kinaroroonan niya. "Look! Nagsisimula na ang game. Why are you here?" Tanong na dalaga na nooy nakasimangot. "I'll be there in a minute, Trish. Mauna ka na lang doon." "Iniwan mo na nga ako na hindi ka man lang nagpapaalam. Tapos hindi mo pa ako sasamahan doon?" Ay, alright. Tara. Nilingon na munang muli ni Lou ang naliligo na si Marie nang mapansin niyang humihingi ito ng tulong. Dali-dali niyang hinubad ang damit pang itaas at sinuong ang madilim na parte ng karagatan. Nang mailigtas niya si Marie ay wala na itong malay, kaya wala siya ibang pagpipilian kundi ang gamitin ang kanyang bibig. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang tubig sa bibig ng dalaga at nagising ito. Lumaki ang dalawang mata ni Marie na mapagtanto niya na nasa kanyang dibdib ang kamay na binata. Agad siyang tumayo at hindi nagdalawang isip na sampalin ito. "Bastos!" Galit na tumakbo ang dalaga papunta sa kanyang silid. Naghilamos na muna siya at agad na nagbihis nang makarinig siya ng mahihinang katok mula sa labas. "Ayos ka lang ba, Omega?" "Uuwi na ako bukas Hindi ko na kayang manatili pa dito." "Ikaw bahala." Pwisit na Lou yun. Napakamanyak. Speaking of Lou, bakit hindi ka malang magpasalamat sa kanya? He saved your life. Hindi din siya kagaya ng mga negative imaginations mo sa mga lalaki. Alam mo, Marie, hindi naman kita pinipilit kung ayaw mong napapaligiran ka ng mga lalaki. Pero sana man lang, kapag may nagawa silang kabutihan sa'yo, magpasalamat ka. Pagkasabi noon, agad na umalis ang kaibigan. Napaisip naman si Marie sa sinabi ni Bea, kaya nagtungo siya sa labas upang pasalamatan sana ang binata, ngunit hindi niya na ito nakita. Kaya nagpasya na lang siyang bumalik sa kanyang silid. Papasok na siya ng kanyang silid. Sakto namang paglabas ng binata sa kanyang kwarto. Magkatabi lang pala ang mga silid nila. Nagkatinginan pa sila ng ilang segundo at unang nagbawi ng tingin ng binata. Huminga muna ng malalim si Marie bago tuluyang magsalita. "Lou, pwede ba kita makausap?" "Yeah, sure. What is it?" Bumaba sila sa kani-kanilang silid at nagsimula maglakad. "Pasensya ka na kung nasampal kita kanina Nabigla lang talaga ako." "That's fine. Nabigla rin naman ako sa sampal mo kanina, including the B word that I don't want to say." Natatawang wika ng binata. "Salamat din sa pagliligtas mo sa buhay ko." "Pwede magtanong?" "Ano yun?" "Bakit parang ang cold mo? Mailap ka sa amin." "Huwag mo nang tanungin. Aabutin tayo ng 2 araw pag kinuwento ko sa'yo." "Makikinig ako ng 2 araw." "Alam mo, kayong mga lalaki, ang hilig nyo talaga mambola. Ang hilig nyong mangako, pero hindi nyo naman tinutupad." "Ibahin mo ko, no? Tumutupad ako sa mga pangako ko." Napansin ni Lou na nilalamig ang dalaga, kaya hinubad niya ang jacket niya at agad niyang inilagay sa likod ni Marie. "Anong ginagawa mo?" "Para hindi ka nalamigin." "Hindi na. Papasok din naman ako mamaya "Mamaya ka pa papasok? Wait, babalik ako dito O-order ako ng hot choco." Hindi na nakatanggi ang dalaga sa alok ni Lou. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at naupo sa may buhanginan na dumating ito. "Here." Sabay abot sa hot choco. "Thank you." Nakangiting wika nito. "Mas gumaganda ka pala kapag totoo ang mga ngiti mo." "Stop it." "Suplada ka kasi tignan Siguro, takot ang mga students mo sa'yo, no?" "Hindi naman ako suplada sa mga students ko." Bakit ka suplada sa amin?" "Sinabi ko na sa'yo, aabutin tayo ng 2 araw kapag kinuwento ko." "Makikinig nga sabi ako." "Makulit ka talaga, no?" "Well,
May dalawang lalaki kasing dumaan sa buhay ko. Literal na dumaan lang talaga kasi hindi sila nagstay sa buhay ko. Nakangiti niya sabi. Yung first ko, he was my first love. Sa sobrang in love ko sa kanya, halos itigil ko na lang ang pag-aaral ko para lang lagi kami magkita. Lahat ginawa ko, pero hindi niya pa rin talaga na-appreciate yun. He broke up with me. I even begged him to stay. Nakakahiya, no? Pero yun ang definition ko ng love before eh. Yun bang umiikot lang ang buhay at mundo mo sa isang tao lang. Yung second ko naman, he became a comfort zone. Pero ayun, nag-cheat siya. Kung ano ang mga dahilan nila ay hindi ko alam at mas lalong ayaw kong malaman. Hindi ko nga sure kung minahal nga din ba nila ako o ako lang ang tanging nagmahal. One-sided love, ika nga, salaysay ni Marie. Maybe may rason sila bakit nila ginawa yun, pero hindi pa rin yun enough para iwan at lokohin ka. Sus, ganyan naman talaga kayo mga lalaki. Maayos ang kayo sa una, pero kapag nagtagal, nagloloko na. Wag mo kasing lahatin. Bakit? Iba ka ba sa kanila? Lalaki rin naman ako, pero never naman ako nagloko. Isa lang naman ang naging girlfriend ko. It was Trisha, but we ended up now as good friends. Well, if that's true, good for you. Yun lang? Oo, yun lang. Inaantok na ako. Naglakad na sila pero pabalik sa kanilang mga silid. Pasok na ako, Lou. Thank you sa choco and sa pa-jacket. Always welcome. Good night. Kinabukasan, 9:00 na umaga. Ngunit hindi pa rin lumalabas ang kwarto at dalaga. Kaya agad na pumasok si Bea sa kanyang silid. Doon nakita niyang mahimbing pa rin itong natutulog. My God, Amega! Kinakabahan ako sa'yo. Bea, ano ba? Pwede bang ilesen mo ang habit mong pumasok sa kwarto ng iba nang hindi kumakatok? Inis na giit ni Marie. Kanina pa ako kumakatok, friend. Akala ko na paano ka na. Kaya pumasok na ako agad. Bakit pa ang tagal mong nagising ngayon ang aga mong pumasok sa room mo kagabi? Lumabas ako. What? Anong what? You heard me, diba? Lumabas ako. With whom? Bea, with whom nga? Nakangiting tanong nito. Just let me sleep first, okay? Sagot ng dalaga na nooy nakatalukbong pa rin sa kanyang kumot. With Lou dyan ba? Kasi even him hindi pa rin nagigising eh. Smells fishy. Panunokso nito. Ano ngayon ko kasama ko siya? So, kasama mo nga siya? Anong ginawa niyo? Saan kayo nagpunta? Sunod-sunod na tanong nito. Oo, kasama ko siya at wala kaming ginawa. Ano lang bang pinag-usapan niyo? Getting to know each other stage na ba yan? Stop it, Bea. Umalis ka na nga at pagbibihis ako. Akala ko ba alis ka now? I changed my mind. Besides, Sunday ngayon. Day off natin. Aba, nagbago ang simoy ng hangin na. O sige, Amega, kumain ka na after nyan ha. Mag-swimming na muna ako. Agad na nagtungo si Marie sa loob ng banyo at naligo. Pagkatapos ay agad na nagbihis at naglagay ng kaunting makeup sa mukha. Hindi pa man siya natatapos ay may narinig na siyang kumakatok sa labas ng kanyang pinto. Binuksan niya ito at nakita ang presensya ni Lou. Dala-dala ang isang tray ng food habang nakangiti. Good morning. Did you sleep well? Yes. What are you doing here? What's that? Dinalhan kita ng food. Nakasalubong ko kasi si Bea and Marco now lang. Sabi niya, nagpapadala ka daw ng food. What? Gaga talaga yun. Pasensya ka na, Lou, ha? Pero hindi ko naman sinabi yun eh. Naabala ka patuloy. No worries, Mar. Kainin mo na lang to para hindi masayang.
Thanks, Lou. Sa susunod, huwag ka na maniwala sa sasabihin ni Bea ha. Matripting kasi yung babaeng yun. Sige, I'll try to remember. By the way, gusto mo mag-swimming after? Or maglakad-lakad? Maglalakad-lakad na lang siguro ako para mapamilyar ko ang lugar para kapag nagka-oras ako, pupunta ako ulit dito. Pwede ba sumama if ever? Nakangiting wika nito na nooy naging klaro ang kanyang malalim na dimple. Kakain na muna ako ha. Sige, I will wait for you outside na lang ha. Nakatayo lang si Lou sa gilid ng kwarto ni Marie habang hinihintay itong lumabas. Umakit ng atensyon niya ang paglabas ng dalaga na nooy naka-sleeveless lang at maiksing short. Nakatitig lang siya na matagal sa dalaga. Lalo itong gumanda dahil sa suot nito na bumagay lang sa kanya. Bumalik siya sa wisyo nang tapikin ni Marie ang kanyang balikat. You look so gorgeous today. Paubong tukso ni Bea sa dalawa. Saan na naman kayo pupunta? Balita ko, lumabas daw kayong dalawa kagabi ah. Bea? Yes Bea. Uminom lang kami ng hot choco. Sagot naman ni Lou. Okay, if that's so, pasok na muna ka sa kwarto ko, Amega ha. Nahilo ko ng kaunti. Wika nito. Hindi ka na magsaswimming? Later na siguro. Balik kayo before 5 p.m. Amega ha. At uuwi na tayo mamaya. Walang problema. Maglalakad-lakad lang naman ako. Magpahinga ka na muna dyan. Nagsimula na sila maglakad-lakad at bumili rin sila ng makakain. Nagkwentuhan lang sila ng mga pangyayari sa buhay nila. Hindi makwento si Marie, ngunit ang mga oras sa iyon ay naikwento niya ang lahat na nangyari sa buhay niya kay Lou. Ganoon din ang binata. 7:00 na ng gabi na mapagpasya nilang bumalik na. Hala, gabi na pala, Lou. Oo nga. Hindi man lang natin namalayan ng oras. Balik na tayo at baka hinahanap ka na ni Bea. Agad na naalala ni Marie na ngayon pala dapat ang alis sila at maaga pa sila sa paaralan bukas. Napasampal na lang siya sa kanyang muka, dahilan upang mahalata ni Lou. Ayos ka lang ba? Nakalimutan kong usapan namin. Dapat pala nakabalik na ako before 5 p.m. Dali-dali silang bumalik at agad na tinungo ang sila ni Bea at Marco. Ngunit wala na sila doon. Pumasok na muna si Marie sa kanya silid. Nakita niya doon ang kanya cellphone na marami na palang tawag at message na galing sa kaibigan. Doon na kumpirma niya na umalis na lang sila kasi bawal siyang lumiban bukas dahil marami na siyang lessons na hindi pa naituturo. Napaupo na lang sa sulok si Marie. Sorry Mar, sana hindi na lang kita dinala doon. Kasalanan ko naman talaga eh. Kasi nalimutan ko. Plus hindi ko pa nadala ang phone ko. I have my car with me. Pwede naman kita ihatid. Uuwi na lang din ako sa boarding house at napag-iwanan na tayo ng mga kasama natin. Good idea. Sige, I'll just prepare my things ha. Pasok ka muna. Nakaupo lang si Lou habang tinitignan si Marie na nililigpit ng kanyang gamit. Sa hindi sinasadyang pangyayari, pag-ikot ang dalaga ay bigla niyang natisod ang walis na malapit sa kinaupuan ni Lou, dahilan upang mawalan siya ng balanse at madikit niya ang kanyang muka sa mukha ng binata. Tumitig na muna si Lou sa mga mata ng dalaga tsaka sa kanyang mga labi. Nasa ganoon silang posisyon nang dahan-dahang inilapit ni Lou ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Bigla naman tumayo at tumalikod si Marie dahil sa pagkabigla. Ngunit hinila siya ni Lou papalapit sa kanya at saka binigyan ng nanunuksong mga halik. Mga halik na iniengganyo kang tumugon at yun nga ang nangyari. Tinugon ni Marie ang mga halik ng binata. Ilang minuto din sila naghalikan hanggang sa maramdaman nilang parehas na nagiinit ang kanilang mga katawan. Inihiga ni Lou ang dalaga sa kama at hinubad ang suot nito.
Hinubad naman ni Lou ang kanyang suot. Napalunok na lamang si Marie sa nakikita niyang magandang view na agad namang napansin ng binata. Kaya sinimulan niya na ulit itong halikan. Ngunit biglang tumigil ang dalaga. Why? What's wrong? Dinner ngayon. Pero bakit parang for breakfast ang mga kakainin ko? Natawa na lang na bahagya ang binata nang maitindihan na sinabi ni Marie. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa at nangyari nga ang hindi dapat na mangyari. Kinaumagahan, nagising si Marie dahil sa naiihi ito. Napatigil siya sa kanyang pagkatayo nang mapansin niyang tanging ang kumot na lamang ang nagsisilbing damit nila ng binata. Nakakalat pa ang kanilang mga damit sa sahig. Dali-dali siya nagbihis at nagtungo sa labas at iniwan si Lou na noon ay mahimbing pa ring natutulog. Hindi pa dito natatapos ang kwento. Abangan ang kasunod na kabanata. That's the end of part 1. Abangan ang part 2 mamaya. Thank you for listening.